Pag-unlad at Rebolusyon. 1837, 1897. Pag-unlad sa huling kalahati ng siglo ng pamumuno ng Kastila, nakarating na tayo sa huling kalahating siglo at sa huling yugto ng pamamahala ng Kastila. Sa maraming aspeto ang panahong ito ay isa sa pang-ekonomiya at panlipunang pag-unlad at naglalaman ng higit na pangako kaysa sa iba pa sa kasaysayan ng mga isla. Sa huling kalahating siglo, ang mga pinunong Kastila ay nagkaroon ng maraming plano para sa pag-unlad at mas mahusay na pangangasiwa ng Pilipinas, at, sa kabila ng medyo pag-aalinlangan na patakaran at ang patuloy na sakit ng opisyal na pag-iisip, ito ay isang panahon ng kamangha-manghang pagsulong. Sa wakas ay dumating ang rebolusyon at paghihiwalay sa Espanya, gaya ng karaniwang ginagawa ng mga rebolusyon, hindi dahil sa walang pagsisikap o kilusan para sa reforma, kundi dahil napakabagal ng pag-unlad at nakakainis na hinarangan ng mga itinatag na interes na hindi nagnanais ng pagbabago. Epekto ng pagbubukas ng Port of Manila sa foreign trade, pagtaas ng agrikultura, ang pagbubukas ng daungan ng Maynila sa dayuhang kalakalan, noong 1837 ay sinundan ng panahon ng umuusbong na industriya at kaunlaran. Hanggang sa panahong ito ang kapuluan ay hindi naging isang bansang gumagawa at nagluluwas, ngunit ang pagpapalaya sa kalakalan ay humantong sa pagtataas ng malaking ani para sa dayuhang pagluluwas, na naging dahilan ng katanyagan sa buong daigdig ng ilang mga produkto ng Pilipinas. Pangunahin dito ay siyempre Manila hemp at tabako. Sinundan ito ng kultura ng asukal at kape, ang huling halaman na nagpapayaman sa lalawigan ng Batangas, habang ang pagtatanim ng bagong taniman ng niyog taon-taon ay mas pinapahalagahan ang ani ng napakahusay na produkto, ang kopra. Ang mga mayayamang paninda na ito ay napakakaunting pumasok sa komersyo noong mga unang dekada ng siglo. Pagtaas ng exports, noong 1810 ang kabuuang importasyon ng Pilipinas ay umabot sa halagang $5,329,000, ngunit higit sa kalahati nito ay binubuo ng pilak na ipinadala mula sa Mexico. Mula sa Europa at Estados Unidos ang kalakalan ay umabot lamang sa $175,000. Ang mga pag-export sa parehong taon ay umabot sa $4,795,000, ngunit $1,000,000 nito ay Mexican na pilak na na-export sa China, at ang kabuuang halaga ng mga export sa Europa at Estados Unidos ay $250,000 lamang. Noong 1831 ang pag-export ng abaka ay umabot lamang sa 346 tonelada. Ngunit ang epekto sa produksyon ng pagbubukas ng Maynila sa dayuhang kalakalan ay makikita sa pagluluwas pagkalipas ng 6 na taon na 2,585 tonelada. Noong 1858 ang pag-export ng abaka ay tumaas sa 412,000 picols o 27,500 tonelada. Sa halagang ito, halos 2 o 278,000 picols ang napunta sa Estados Unidos. Sa panahong ito, ang North Atlantic Seaboard ng Amerika ay ang sentro ng isang pinakaaktibong paggawa ng barko at pangangalakal na nagdadala ng barko. Ang watawat ng Amerika ay kitang-kita sa mga sasakyang dagat na dumadaan sa mga daungang ito sa silangan, at ang Manila hemp ay higit na hinahangad ng mga Amerikanong seaman upang matustusan ang mga shipyard sa bahay. Sa asukal, ang pag-export noong 1858 ay umabot sa 557,000 picols, kung saan higit sa kalahati ay napunta sa Great Britain. Pagkaraan ng 1814 na, ang pangkalahatang pahintulot ay ibinigay sa mga dayuhan na magtatag ng mga bahay kalakal sa Maynila, at noong 1858 ay mayroong 15 tulad na mga establishmento, kung saan 7 ang Ingles at 3 Amerikano, 1. Ang iba pang mga daungan ay binuksan sa dayuhang komersyo,
Noong 1855, tatlong iba pang daungan ang binuksan sa dayuhang komersyo, suwal sa Pangasinan sa Golpo ng Lingayen, Iloilo, at Zamboanga. Noong 1863, ginawa ding bukas na daungan ang Cebu. Ang mga export ng suwal ay binubuo lamang ng bigas, at sa kabila ng pambihirang daungan nito ay hindi kailanman umunlad ang daungan na ito, at ngayon ay hindi hihigit sa isang hindi madalas na nayon. Nag-export ang Iloilo ng leaf tobacco, asukal, sapan o jiwood, isang industriyang matagal nang nasira, abaka, at mga balat. Ang Zamboanga sa pamamagitan ng mga intsik ay nagkaroon ng maliit na pakikipagkalakalan sa Jolo at Moro Islands, at iniluluwas ang mga ani ng mga dagat na ito, sislog, tripang, palikpik ng pating, ina ng perlas, baon ng pagong, at b. Sa loob ng ilang taon ang mga batas sa kaugalian sa mga port na ito ay sinusubukan at nakakainis, at pinipigilan ang buong bentahe na kinuha ng mga pribilehiyo ng pag-export. Ngunit noong 1869 ang serbisyong ito ay, sa pamamagitan ng utos ng hari, ay lubos na naliberal at napabuti. Mula noong petsang iyon ay patuloy na lumalago ang kahalagahan ng Pilipinas sa mundo ng komersyo. Ang anyo ng pamahalaan sa ilalim ng Kastila, mga pangkalahatang pagpapaunlad, ito marahil ang maginhawang lugar upang suriin sa huling pagkakataon ang sistemang pampulitika na pinanatili ng mga Kastila sa bansa. Noong 1850 mayroong 34 na probinsya at 2 politiko-military komandansyas. Sa mga lalawigang ito ang pangangasiwa ng Espanyol ay nakatalaga lamang sa alkalde-mayor, na hanggang pagkatapos ng 1886 ay parehong gobernador o opisyal ng ehekutibo at ang hukom o hukuman para sa paglilitis ng mga kaso at krimen ng probinsya. Marami sa mga lumang pang-aabuso na naging katangian ng pamahalaan ng alkaldes ay bahagyang naayos na. Pagkaraan ng 1844 wala na sila ng labis na inaabusong monopolyo na pribilehiyo ng kalakalan, niwala na silang malaya, 262 kamay sa pagkontrol sa paggawa ng mga naninirahan, ngunit ang mga pagkakataon para sa iligal na pagpapayaman ay umiral sa pangangasiwa ng treasury at sistema ng buwis, at ang mga pagkakataong ito ay hindi binaliwala. Hanggang sa pinakadulo ng pamumuno ng mga Espanyol ang mga opisyal, mataas at mababa, ay inakusahan ng pagnanakaw ng pera ng bayan. Ang pueblo, ang unit ng pangangasiwa, ay ang pueblo, o kabayanan, na karaniwang sumasaklaw sa maraming milya kwadrado ng bansa, at naglalaman ng maraming nayon o baryo. Ang sentro ng bayan ay natural na ang lugar kung saan sa loob ng maraming siglo ay nakatayo ang dakilang simbahan at ang kumbento ng mga misyonerong Fraile. Ang mga lokasyong ito ay palaging kahanga-hangang napili, at tungkol sa mga ito ay lumaki ang pamilihan at mga tindahan ng kalakalan ng mga intsik at ang mainam at matibay na tahanan ng mas maunlad na mga Pilipino at Mestizo. Noong mga 1860, nagsimulang mag-alala ang gobyerno sa pagtatayo ng mga pampublikong gusali at pagpapahusay, at ang resulta ay makikita sa maraming pueblo sa maayos na pagkakalatag ng mga plaza at maayos na mga edipisyo ng munisipyo na nakapangkat sa parisukat, ang tribunal o bayan, bahay, kulungan, at ang maliliit ngunit makabuluhang schoolhouses. Ang pamahalaan ng bayan ay binigay sa isang gobernadorcillo at isang konseho. Bawat isa sa mga konsejeles ay karaniwang kumakatawan sa isang nayon o baryo. Ngunit ang preleng Espanyol, na sa halos lahat ng pueblo ay angkura ng parokya, ay patuloy na naging tagapag-alaga, tagapangasiwa ng mga pueblo. Sa pangkalahatan, hindi mahalaga ay masyadong minuto para sa kanyang pagdidikta. Ni ang gobernadorcillo o ang mga konsehal ay hindi nangahas na kumilos sa pagsalungat sa kanyang kagustuhan, at ang alkalde ng lalawigan ay maingat na manatili sa pakikipagkaibigan at ipaubaya sa kanyang dikta ang mga usapin sa bayan. Ang Fraile ay ang lokal na inspektor ng pampublikong pagtuturo, 263
at laging mapagbantay upang tuklasin at sirain ang mga radikal na ideya. Para sa abang Pilipino, ang Fraile ang nakikita at tanging kinatawa ng otoridad ng Espanya. Ang himagsikan noong 1841, panunupil ng mga Fraile sa bayan, hindi mapag-aalinlanganan noong nakaraan. Ang gawain ng mga Fraile ay napakalaking halaga, ngunit ang mga tao at pati na rin ang mga institusyon ay maaaring mawalan ng silbi, habang nagbabago ang mga kondisyon, at ang panahon ngayon ay nalalapit na kung kailan ang autokratiko at paternal na rehimen ng mga Fraile ay hindi na nasiyahan sa mga Pilipino. Ang kanilang kasigasigan ay hindi na walang interes, at ang kanilang gawain ay naging materyal sa pamamagitan ng pag-aari ng malawak na lupain kung saan ang kanilang espiritual na mga singil ay namuhay at nagtrabaho bilang mga nangungupahan o mga umaasa. Ang patakaran ng mga relihiyosong orden, sa katunayan, ay naging isa sa panunupil, at habang ang mga mithiin ng mga Pilipino ay tumaas, ang mga Fraile, na puno ng pag-aalinlangan at takot, ay sinubukang higpitan pa ang mga gapos ng kanilang sariling otoridad, at tiningnan ng may paglaki. Hindi magtiwala sa tumataas na ambisyon ng mga tao. Apolinario de la Cruz, ang kapuspalad na rebolusyon ng 1841 ay nagpapakita ng naliligaw at maling sigla ng Pilipino, at ang hindi karunungan ng mga Fraile. Si Apolinario de la Cruz, isang kabataang Pilipino, tubong Lukban, Tayabas, ay dumating sa Maynila na puno ng ambisyong mamuhay ng isang monastikong buhay, at nagsagawa ng mga pag-aaral sa teolohiya. Sa pamamagitan ng kanyang pagdalo sa mga lektura at sermon at sa pamamagitan ng paggaya sa mga Fraile na mga ngaral ng Maynila, si Apolinario ay naging, sa kanyang sarili, isang lubos na isang mananalumpati, at gaya ng ipinakita ng mga sumunod na pangyayari, ay nagawang pukawin ang napakaraming mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga panawagan. Ambisyon niyang pumasok sa isa sa mga regular na monastikong orden, ngunit ang pribilehiyong ito sa relihiyon ay hindi kailanman ipinagkaloob sa mga Pilipino, at siya ay tinanggihan. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang kapatiran na kilala bilang Cofradia, o Kapatiran ni San Juan de Dios, na ganap na binubuo ng mga Pilipino. Pagkaraan ng ilang taon sa kapatiran na ito, bumalik siya noong 1840 sa Tayabas, at itinatag ang Cofradia de San Jose. Ang kanyang layunin ay bumuo ng isang espesyal na kulto bilang parangal kay Saint Joseph at sa Birhen. Para dito ay humingi siya ng pahintulot mula sa Maynila. Dito lumitaw ang kawalan ng pananaw ng mga Fraile. Ang oposisyon ng mga Fraile, sa halip na makisimpatya sa mga relihiyosong adhikain na ito, kung saan, hanggang sa puntong ito, ay tila walang erehe, na alarma ang pagbangon ng isang pinuno ng relihiyong Pilipino. Ang kanilang patakaran ay hindi kailanman pinahintulutan sa Pilipino ang anumang posisyon na hindi ganap na nasasakupan. Naniniwala sila na ang pananatili ng kapangyarihan ng Kastila sa mga islang ito ay nakasalalay sa pagsupil sa anumang nakatagong kakayahan para sa pamumuno sa Pilipino mismo. Ang kanilang impluwensya, dahil dito, ay itinapon laban kay Apolinario, at ang pagbibigay ng otoridad para sa kanyang gawain. Nakuha nila hindi lamang ang paghatol sa kanyang plano, kundi isang utos para sa pag-aresto at pagpapakulong sa lahat ng dapat dumalo sa kanyang pangangaral. Pinilit na maghimagsik si Apolinario, pagkatapos ay sumilong si Apolinario sa malayang pagkilos. Ang kanyang kilusan ay naging malakas na, at ang kanyang mga tagasunod ay may bilang na ilang libong tao ng Laguna, Tayabas, at Batangas. Ang gobernador ng lalawigan ng Tayabas na si Don Joaquin Ortega, ay nag-organisa ng isang ekspedisyon upang sirain ang schism. Kasama ng dalawang Fraileng Pransiskano, nilusob niya si Apolinario noong buwan ng Oktubre, 1840 at natalo at napatay. Isang ulat ang nagsasabi na si Apolinario ay tinulungan ng isang pangkat ng mga Negrito na ang kanilang pagboboman ay mapanira. Kaunti pa rin ang maliliit na itim na ito sa kakahuyan sa paligid ng Lukban. Si Apolinario ay nasa posisyon na ngayon ng isang bukas na rebelde,
at pinatibay niya ang kanyang sarili sa paligid ng alitaw, kung saan siya nagtayo ng isang kuta at kapilya. Ang kanyang relihiyosong kilusan ay naging malinaw na independyente at erehe. Isang simbahan ang nabuo, kung saan siya ay unang nahalal na arsobispo, at pagkatapos ay kataas-taasang pontiff. Siya rin ay kinasuhan ng pagkakaroon ng titulong Hari ng Taglog. Sa wakas, isang puwersa sa ilalim ng bagong alkalde, Vital, at General Hut, noong unang bahagi ng Nobyembre, ay sumalakay sa kuta ni Apolinario, at pagkatapos ng isang matinding pakikibaka, ay natalo ang mga revolusyonista. Mahigit 1,000 Pilipino ang nasawi sa huling labanan. Si Apolinario ay dinakip at pinatay. 27 taong gulang siya noon. Organisasyon ng mga pamahalaang bayan, noong 1844 dumating ang isang magaling at liberal na gobernador, si General Claveria, at nanatili hanggang sa katapusan ng taong 1849. Isang mas mabuting organisasyon ng mga pamahalaang panlalawigan, na nakita natin, ang sumunod sa pagpasok ni Claveria sa katungkulan, at noong Oktubre, 1847, dumating ang mahalagang kautusan, na nag-organisa ng mga munisipalidad sa anyo na inilarawan na natin, at nananatiling walang malaking pagbabago sa pagtatapos ng pamamahala ng Kastila, at nasa isang malaking lawak ay sinunod sa kodigo ng munisipyo na binalangkas ng gobyernong Amerikano. Pagsakop ng mga tribong Igorote sa Claveria, nagsimula ang isang mapagpasyang patakaran ng pananakop sa mga tribong Igorot sa Hilagang Luzon, at sa pagtatapos ng pamamahala ng mga Espanyol ang mga bundok na ito ay napuno ng mga kwartel at mga misyon para sa kontrol ng mga maswaing tribong ito. Ang lalawigan ng Nueva Vizcaya ay partikular na napapailalim sa mga pagsalakay ng mga taong ito na nangangaso ng ulo. Taon-taon ang mga Kristiyanong bayan sa Kapatagan ay nagbunga ng isang nakababahalang sakripisyo ng buhay upang bigyang kasiyahan ang mabagsik na mga seremonya ng mga Igorote. Noong 1847, hinirang ni Claveria bilang gobernador ng Nueva Vizcaya, si Don Mariano Oscaris, na ang matinding pananakop sa unang pagkakataon ay napigilan ang mga kabalbalan ng Igorote, at naging posible ang pag-unlad ng mga malalaking lambak ng Hilagang Luzon. Spanish settlements on Mindanao, Zamboanga, sa pagiging gobernador ni Claveria, ay pumapasok din tayo sa huling yugto ng pamimirata ng Moro. Sa kabila ng hindi mabilang na mga ekspedisyon, ang pananakop ng Espanya sa Timog Mindanao at ang arkipelago ng Sulu ay limitado sa presidyo ng Zamboanga. Patuloy niyang inookupahan ang estratehikong puntong ito mula noong muling itatag ang kapangyarihang Espanyol noong 1763, ang dakilang kuta na bato, na nakatayo pa rin, ay napatunayang hindi magagapi sa pag-atake ng Moro, at matagal nang hindi nababagabag. Ibinahagi sa layong ilang milya sa mayamang lupain sa dulong ito ng peninsula ng Zamboanga, ay isang populasyong Kristiyano, na higit sa lahat ay lumaki mula sa mga inapo ng mga nailigtas na bihag ng mga Moro. Mula sa orihinal na bahagi ng Visayas, Calamianes, at Luzon, ang halo-halong populasyon na ito ay lumaki upang magkaroon ng medyo kakaibang katangian mula sa alinmang bahagi ng isla. Ang isang tiwaling dialektong Espanyol, na kilala bilang Chabucano, ay naging karaniwang pananalita, ang tanging pagkakataon sa Pilipinas kung saan ang katutubong dialekto ay pinalitan. Ang populasyon na ito, tapat na Katoliko, ay hindi kailanman nabigo sa pagtatanggol sa nakahiwalay na Espanyol na outpost, at nag-ambag ng magigiting na boluntaryo sa bawat ekspedisyon laban sa mga isla ng Moro. Activity of other nations, ngunit ang pagpapanatili ng Espanya sa Zamboanga ay hindi sapat upang mapanatili ang kanyang pag-angkin ng soberanya sa mga grupong Sulu at Tawi-Tawi. Parehong ang Dutch at Ingles ay nagplano ng iba't ibang mga hakbang para sa kanilang pananakop at pagkuha, at noong 1844 isang French fleet ang pumasok sa kapuluan at nagtapos ng isang kasunduan sa Sultan ng Sulu para sa pagsesyon ng isla ng Basilan sa halagang $1,000,000.
Ipinakikita ng mga akda ng ministro at mananalaysay ng Pransya, si M. Guizot, na umaasa ang France, sa pamamagitan ng pagkuha ng islang ito, na makakuha ng kinakailangang base ng hukbong dagat sa silangan at makatagpo ng isang malaking komersyal na daungan sa loob ng larangan ng kalakalang Chino. 3. Pananakop sa Golpo ng Davao, ngunit ang hakbang na ito ang nagpukaw sa mga Kastila sa aktibidad at pananakop sa isla. Sinakop ng isang sasakyang pandagat ang mga bayan sa kahabaan ng Hilagang Baybayin, at pagkatapos ay tumuloy sa bukana ng Rio Grande, na sinigurado mula sa Sultan ng Maguindanao ang pagsesyon ng dakilang Golpo ng Davao. Ang Espanya ay hindi gumawa ng agarang hakbang upang sakupin ang gulpo na ito, ngunit noong 1847, isang Kastila, si Don Jos Oyanguran, ang nagmungkahi sa gobernador, si Clavia, na sakupin ang rehiyon sa kanyang sariling gastos, kung siya ay mabibigyan ng artilerya at mga bala at bibigyan ng 10 taon pamahalaan ng Davao, na may eksklusibong pribilehiyo ng kalakalan. Ang kanyang alok ay tinanggap ng gobernador at ng audiensya, at si Oyanguran ay nag-organisa ng isang kumpanya upang makakuha ng mga pondo para sa gawain. Sa loob ng 2 taon ay nasakop niya ang mga rehiyon sa baybayin ng Golpo na ito. Pinalayas ang mga pirata na kumulong doon, at itinatag ang pamayanan ng Nueva Vergara. Tila sumusulong siya tungo sa pananakop at komersyal na pagsasamantala sa rehiyong ito, nang ang mga pag-atake sa Maynila ay nag-udyok kay Gobernador Urbistondo na kanselahin ang kanyang pribilehiyo at palayain siya ng isang opisyal ng pamahalaan. Sa mga sumunod na taon ang mga Heswita ay may ilang mga istasyon ng misyon dito at gumawa ng ilang mga nagbalik-loob sa mga Bagobo, ngunit ang rehiyon ay isa pa ring hindi nasusupil at hindi nagagamit na bansa, na ang mga naninirahan ay pangunahing mga paganong tribo, at ang mayamang posibilidad sa agrikultura ay hindi maunlad at hindi inaangkin. Ang mga pirata ng Samal, ang Sulu, ang mga pirata na naninirahan sa arkipelago ng Sulu ay binubuo ng 2 magkakaibang mamamayang Malayan, ang Sulu o Sulug, at ang Samal, na kilala sa buong Malaysia bilang Bajau o Oranglot, Men of the Sea. Ang dating ay lumilitaw na ang mga matatandang naninirahan. Sinasakop nila ang mayaman at matao na isla ng Jolo at ilang isla ng grupong Siasi, kaagad sa timog. Ang Samal o Bajau ay sinasabing nagmula sa Johor. Marami sa kanila ang naninirahan halos eksklusibo sa kanilang mga bangka, na ipinapasa ang kanilang buhay mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan sa dagat. Matatagpuan ang mga ito sa halos lahat ng bahagi ng Malaysia. Ang posisyon ng kanilang maliliit na fleet ay nagbabago sa paglipat ng mga monsoon. Sa arkipelago ng Sulu at ilang mga punto sa Timog Mindanao, marami sa mga Samal na ito ang lumipat ng kanilang mga tahanan mula sa kanilang mga bangka patungo sa dalampasigan. Ang kanilang mga nayon ay itinayo sa mga tambak sa ibabaw ng dagat, at sa marami sa mababang coral reef sa timog ng Siasi, at silangan ng Tawi-Tawi, ay may malalaking bayan o pamayanan na tila matagal nang umiiral. 50 taon na ang nakalilipas ang Samal, ay napakarami sa maraming isla sa pagitan ng Jolo at Basilan, at ang grupong ito ay kilala pa rin bilang Isla Samales. Tulad ng mga Sulu at iba pang mga Malay, ang mga Samal ay mga Mohamedan, at halos hindi gaanong matyagang mga pirata kaysa sa kanilang mga kapwa Malay. Sa paghina ng kapangyarihang pirata sa mga Sulu ng Jolo, lumipat ang pokus ng pamimirata sa mga pamayanang ito ng Samal, at noong panahon ng Claveria, ang pinakamasamang sentro ay ang mga isla ng Balangwingi at Tongkil na nasa hilaga lamang ng isla ng Jolo. Mula rito, patuloy na ginawa ang mga pagsalakay ng mga pirata at alipin sa mga isla ng Bisayan, at halos bawat taon ay sinisira at sinunog ang mga bayan at dinadala ang ilang daang kapuspalad na mga bihag. Ang mga bihag ay itinalaga para sa pagkaalipin, at ang mga regular na pamilihan ay umiral para sa trapikong ito sa Jolo at sa loob ng Sandakan sa Borneo. Pagdating ng mga steam warships, noong 1848 nakuha ng Pilipinas ang mga unang sasakyang pandigma ng singaw. Ito ang mga Magallanes, ang Elcano,
at ang Reina de Castilla. Nakatadhana silang irevolusyon ang mga relasyong Moro. Ang pagkawasak ng mga kuta ng Samal hanggang ngayon ay naging posible para sa mga dakilang prao sa digmaang Moro na pinamamahalaan ng maraming taga-sagwan na ihulog ang kanilang mga palo sa paglapit ng isang armadong sasakyang dagat at lumingon sa mata ng hangin kung saan walang sailing ship ang makakahabol, tahimik na sumakay palayo sa panganib. Ang singaw lamang ay epektibo sa paglaban sa mga sea wolves na ito. Kinuha ni Claveria ang mga bagong dating na barkong ito, at sa malakas na puwersa ng infantry, na dinagdagan ng mga voluntaryong Zambongeno, pumasok siya sa grupong Samal noong Pebrero, 1848, at dumaong sa isla ng Balangwingwi. Mayroong 4 na kuta na matatagpuan sa Bakawan Marshes ng isla. Ang mga ito, sa kabila ng desperadong pagtutol, ay dinala ng impanterya at mga Zambongeno at mga pirata na nagkalat. Ang pagsasagawa ng kampanya ay tila kahanga-hanga at ang pakikipaglaban kabayanihan. Ang mga Moro ay lubos na nabigla, 450 patay ang sinunog o inilibing, 124 piraso ng artilerya, sa karamihan, ang maliit na tansong kanyon na tinatawag na lantakas, ay nahuli, at 150 bangkang Moro ang nawasak. Pinutol ng mga Kastila ang mga taniman ng niyog, at kasama ang mga samsam na kasama ang mayayamang pagnanakaw ng mga pirata gaya ng mga seda, mga plorera na pilak, mga palamuti, at mga sandata ng digmaan, at kasama ang mahigit 200 bilanggo at 300 na iligtas na bihag, ay bumalik sa Zamboanga. Ito ang pinakasenyales na tagumpay na napanalunan ng mga Europeo na sumasalungat sa piracy ng Malay. Ang pagiging epektibo ng kampanyang ito ay ipinakita sa pamamagitan ng katotohanan na noong nakaraang taon, 450 Pilipino ang dumanas ng pagkabihag sa mga kamay ng mga pirata ng Moro, noong 1848 at sa sumunod na taon, ay halos hindi nagkaroon ng depredasyon. Ngunit noong 1850 isang pirata squadron mula sa Tongkil, isang isla na katabi ng Balangwingwi, ang nahulog sa Samar at Camiguin. Sa kabutihang palad, si Gobernador Urbistondo, na humalili kay Claveria, ay masiglang nagpatuloy sa patakaran ng kanyang hinalinhan, at isang ekspedisyon ang kaagad na ipinadala na sumira sa mga pamayanan at muog sa Tongkil. Pagkawasak ng mga Moro forts sa Jolo, pagkalipas ng 1 taon, sumiklab muli ang digmaan sa Jolo, at pagkatapos ng sari-saring pagpapalitan ng negosasyon at labanan, sinugod at sinakop ng mga Espanyol ang bayan noong Pebrero, 1851. Ang usapin ng permanenteng pananakop sa mahalagang lugar na ito ay pinagtatalunan ng isang konseho ng digmaan. Ngunit ang kanilang mga puwersa ay lumilitaw na hindi katumbas ng gawain, ang mga kuta ng mga Moro ay nawasak, at ang ekspedisyon ay bumalik. Ang Jolo ay inilarawan sa oras na ito bilang isang napakahigpit na binabantayang sitwasyon. 5 kuta at isang dobleng linya ng trenches ang nakaharap sa baybayin. Ang bayan ng Moro ay sinasabing naglalaman ng humigit kumulang 7,000 kaluluwa. At mayroong isang baryo ng mga mangangalakal na Tsino, na may bilang na humigit kumulang 500. Kasunduan sa Sultan ng Jolo, pagkalipas ng ilang buwan ang gobernador ng Zamboanga, ay nagtapos ng isang kasunduan sa Sultan ng Jolo kung saan ang kapuluan ay ituturing na bahagi ng pag-aari ng mga Espanyol. Ipinagkatiwala ng Sultan ang kanyang sarili na huwag nang gumawa ng higit pang mga kasunduan o pagsuko sa mga dayuhang kapangyarihan, upang sugpuin ang pamimirata, at ipaipad ang bandila ng Espanya. Ginagarantiyahan ng mga Moro ang pagsasagawa ng kanilang relihiyon, ang paghalili ng Sultan, at ng kanyang mga inapo sa itinatag na pagkakasunod-sunod. Ang mga bangka ng Jolo ay magkakaroon ng parehong mga pribilehiyo sa kalakalan sa mga daungan ng Espanya tulad ng iba pang mga sasakyang Pilipino, at pinanatili ng Sultan ang karapatan sa lahat ng kaugalian. Mga tungkulin sa mga dayuhang sasakyang pangkalakal. Sa wakas, bilang kabayaran sa mga pinsala ng digmaan,
ang sultan ay babayaran ng taunang subsidi na 1,500 piso at 600 piso bawat isa hanggang 3 datos at 360 piso sa isang sheriff. 4. Ang katapusan ng Malay Piracy, sa mismong mga taong ito na ang Malay Piracy ay tumatanggap ng gayong matinding dagok mula sa nagpapagaling na kapangyarihan at aktibidad ng pamahalaang Espanyol sa Hilaga. Ito ay nadurog din mula sa timog ng walang awa na pakikidigma ng isang dakilang Ingles, ang Raja Charles Brooke ng Sarawak. Ang mga pinagmula ng pagkasira ng pirata ay ang Maguindanao, ang arkipelago ng Sulu, at ang Hilaga at kanlurang baybayin ng dakilang isla ng Borneo. Nakita natin kung paano ang mga fleet na ito, siglo pagkatapos ng siglo, ay lumipad pa Hilaga at sinayang ng apoy at pagpatay sa mga makatarungang isla ng Pilipinas. Ngunit ang kapuluang ito ay hindi nag-iisa sa pagdurusa ng mga pananalasa na ito. Ang mapayapang mga naninirahan sa pangangalakal ng mga malalaking grupo ng isla sa timog ay patuloy na binisita at sinira. Higit pa rito, habang ang kalakalang Tsino sa pamamagitan ng Cape of Good Hope na ruta ay naitatag sa unang kalahati ng ika-19 na siglo, ang mga pirata na ito ay naging isang malaking banta sa pagpapadala ng Europa. Dinagsa nila ang dagat ng Tsina, at malas nga ang barkong dinala ng napakalayo pa silangan sa landas nito. Ang bawat batang mag-aaral na Amerikano ay pamilyar sa mga kwento ng mabangis na pakikipaglaban sa mga pirata ng Malay, na bumaba mula sa mga taong iyon nang makita ang watawat ng Amerika sa lahat ng dako sa mga daungan ng malayong silangan. Noong mga 1839, isang batang opisyal ng Ingles, 5 na nasa serbisyo ng India, si Charles Brooke, na may armas at nilagyan ng yate na humigit kumulang 140 tonelada, ay tumulak patungo sa baybayin ng Borneo, na may hayagang layunin na wasakin ang piracy ng Malay at magtatag ng isang independyenteng estado. Sa lahat ng mga romantikong kwento ng silangan, ay walang karerang higit na matapang kaysa sa taong ito. Noong 1841, na nasangkot sa ilang madugong pagsasamantala, pinilit ni Brooke mula sa Sultan ng Borneo ang pagsesyon ng Sarawak, na ang pamahalaan ay binigay sa kanyang sarili bilang isang malayang raja. Inilaan na ngayon ni Brooke ang kanyang sarili ng walang awa na kalubhaan sa pagkawasak ng mga pirata sa malalalim na luok at latyan na mga ilog kung saan sila ay matagal nang naglalakbay. Nang maglaon ay tinulungan siya ng presensya ng English man of war na si Dido, at noong 1847 ang Sultan ng Brunei ay ibinigay sa Great Britain ang isla ng Labuan. Noong 1849, binisita ni Brooke ang Zamboanga sa Ingles na man of war na Mander, at nagtapos ng isang kasunduan sa Sultan ng Sulu na labis na ikinaalarma ng mga Kastila. Ang pribadong sulat ni Brooke ay nagpapakita na siya ay ambisyoso, at may pag-asa na makuha para sa Inglaterra ang mga bahagi ng mga pag-aari ng Dutch sa Timog at ang Espanyol na Pilipinas sa Hilaga. Ngunit ang kanyang mga plano ay hindi kailanman nasundan ng Inglaterra, bagamat noong 1887 ang Hilagang Borneo ay ipinagkaloob sa isang kumpanyang Ingles. At lahat ng hilaga at silangang bahagi ng malaking islang ito ay nasa ilalim na ngayon ng proteksyon ng mga Ingles. 6. Mga ideyang liberal sa mga Pilipino, ang paglaya mula sa pamimirata ng Moro, pagbubukas ng dayuhang komersyo, at pag-unlad ng produksyong agrikultural ay mabilis na nagdulot ng malaking pagbabago sa mithiin ng mga mamamayang Pilipino mismo. Halos hanggang sa kalagitnaan ng ika-19 na siglo, ay naramdaman ng mga Pilipino ang buong epekto ng paghihiwalay sa buhay at kaisipan ng modernong mundo. Ngunit ang mga revolusyonaryong pagbabago sa Europa, at ang mga pakikibaka para sa konstitusyonal na pamahalaan sa Espanya, ay nagkaroon ng kanilang impluwensya, kahit na sa mga malalayong pag-aari ng mga Espanyol na ito. Ang mga Kastila ng mga ideyang liberal, ang ilan sa kanila ay nasa mga opisyal na posisyon, ay nakarating sa mga isla, at nagsimula ang isang kaguluhan na nagmula sa mga Kastila mismo, laban sa mga kapangyarihan ng ama ng mga Preel.
Impluwensya ng pahayagan. Ang paglago ng panapanahong panitikan ang nagpabilis sa liberalisasyong kilusang ito. Ang pamamahayag, bagamat dumaranas ng matinding censorship, ay may malaking bahagi sa paghubog ng kamakailang pag-iisip sa mga islang ito at sa pagpapahayag sa sambayanang Pilipino ng mga ideya at layunin na kailanman ay nagbibigay inspirasyon at nagpapataas ng mga tao. 7 Ang unang pahayagan na lumitaw sa Pilipinas ay noong 1822, El Filantropo, ngunit ang pamamahayag ay hindi nagkaroon ng tunay na kahalagahan hanggang sa 40 noong itinatag ang Semanaryo Filipino, 1843, at halos kaagad pagkatapos ng ilang iba pa, El Amigo de País, 1845, La Estrella, 1846, at La Esperanza, 1847, ang unang araw-araw. Sinundan ito ng Diario de Manila, 1848, noong 1858 lumitaw ang El Comercio, ang pinakamatanda sa mga papel na umiiral pa. Ang mga papel na isinagawa ng mga Pilipino at sa mga wikang Filipino ay mas bagong pinagmulan. Ngunit ang mga sinaunang pahayagang Espanyol na ito ay may tunay na epekto sa mga Pilipino mismo na nagsasanay sa isang klase na pamilyar sa pamamahayag at naghahanda ng isang paraan para sa napaka-impluwensyang gawain ng Filipino press nitong mga nakaraang taon. Pagtatatag ng sistemang pang-edukasyon, pagbabalik ng mga Heswita, ngunit higit na mahalaga sa lahat ng iba pang impluwensya ang pagbubukas ng edukasyon sa mga Pilipino. Noong 1852, pinahintulutan ng maharlikang kautusan ang mga Heswita na bumalik sa Pilipinas. Ang mga kondisyon kung saan sila bumalik ay dapat nilang italaga ang kanilang mga sarili lamang sa mga misyon sa mga lugar na walang trabaho sa Mindanao at sa mas mataas na edukasyon ng mga Pilipino. Ang mga pampublikong paaralan noong 1860, itinatag ni O'Donnell, ang Espanyol na ministro ng digmaan at mga kolonya, ultramar, ang sistema ng pampublikong pagtuturo sa primarya. Isang primaryang paaralan para sa mga lalaki, at isa para sa mga babae, ay dapat itatag sa bawat pueblo ng mga isla. Sa mga paaralang ito, ang pagtuturo ay dapat ibigay sa wikang Espanyol. Isang superior na komisyon ng edukasyon ang nabuo, na binubuo ng gobernador, arsobispo, at 7 iba pang miyembro na idinagdag mismo ng gobernador. Ang sistema ay hindi sekular dahil pangunahin itong nakatuon sa pagtuturo ng doktrina ng relihiyon. Ang Prailing Castilla, ang Pueblo Curate, ay ang lokal na inspektor ng mga paaralan at halos namamahala sa kanilang pag-ugali. Ito ay hindi ganap na isang libreng sistema dahil ang matrikula ay kinakailangan ng lahat maliban sa pinakamahihirap na bata, ni ito ay isang sapat na sistema, dahil, kahit na pinakakumpleto, ito ay umabot lamang sa isang maliit na bahagi ng mga anak ng isang parokya, at ang mga ito ay higit sa lahat ay sa mga may kaya na pamilya. Gayunpaman, ang sistemang ito, para sa kung ano ang nagawa nito, ay karapat-dapat sa mahusay na kredito. Bukod sa simbahan, kumbento, at tribunal, halos lahat ng bayan sa Pilipinas, sa pagtatapos ng pamamahala ng Kastila, ay mayroon din, sa pampublikong plaza, ang mga gusali ng pampublikong paaralan nito para sa mga lalaki, at para sa mga babae. Sa mga bayang ito, ilang mga Pilipino ang tinuruan na makipag-usap sa wikang Espanyol at hindi bababa sa mga simulain ng edukasyong Espanyol. Ngunit ang sistemang ito ay hindi nagbigay ng pagkakataon para sa edukasyon sa munting anak ng abang mangingisda at ng magsasaka. Ang paaralang normal ng Maynila, upang ihanda ang mga guro sa Filipino na gawin ang gawain ito ng pangunahing pagtuturo, isang kautusan noong 1863 ang nagtatag ng Manila Normal School. Sa pamumuno ng mga Heswita, ang paaralang ito ay pinasinayaan noong Enero, 1865. At halos kaparehong petsa ay itinalaga ng pamahalaan ang pundasyon ng Jesuit na Ateneo Municipal,
para sa mas mataas na pagtuturo sa mga klasiko at agham na dapat magsagawa ng mag-aaral sa antas ng bachelor ng sining. Kapansin-pansin ang impluwensya ng mga institusyong ito sa pag-unlad ng Filipino. Sa isa pa sa kanila, ay sinanay ang halos lahat ng mga kabataang lalaki na nitong mga nakaraang taon ay pinukaw ang mamamayang Pilipino sa malawak na mga ambisyon at kahilingan. Kasabay nito, ang mahusay na obserbatoryo ng Jesuit, na gumawa ng ganoong mahalagang gawain sa meteorolohiya, ay itinatag na namamahala kay Padre Faura. Pagtaas ng populasyon ng Espanyol, ang pagbubukas ng Suez Canal noong 1869 ay nagdulot ng napakalaking pagbabago sa mga isla. Bago ang petsang ito ay kakaunti ang mga residenteng Espanyol. Halos ang tanging klase lamang na interesado sa mga isla at permanenteng itinatag dito ay ang mga prail. Ngunit sa komunikasyon sa pamamagitan ng bapor sa loob ng 30 araw mula Barcelona hanggang Maynila, isang bagong interes ang naramdaman ng mga Kastila sa Pilipinas, bagamat sa kasamaang palad ang interes na ito ay pinakamalaki sa mga politiko. Ang ilan sa mga proyektong binalak at ipinag-utos ay maaari lamang ituring na visionary at lampas sa punto ng serbisyo, at ang iba, sa kasamaang palad pa, ay nagkaroon para sa kanilang layunin ang paglikha ng mga opisina at emolument para sa mga politiko sa peninsula, ngunit lahat sila ay nag-ambag upang wakasan ang paternal na pamahalaan kung saan walang pag-asa ng higit pang pagliliwanag o pag-unlad para sa Pilipino. Pagdami ng bilang ng mayayamang Pilipino, edukadong Pilipino, ang Pilipino ay nagsimula na ngayon sa isang bagong agos ng intelektual na karanasan, isang kurso ng kaliwanagan na puno ng hindi inaasahang pag-unlad, at na nagdala sa kanya ng napakalayo mula sa kanyang ninuno. 100 taon na ang nakalilipas, na hindi natin masasabi kung ano ang maaaring dalhin ng isa o dalawang henerasyon. Sa lahat ng mga bayan ng isla ay mabilis na lumalaki ang isang uri kung saan ang mga bagong industriya ay nagdala ng yaman. Ang kanilang mga kayamanan ay nagbigay daan sa kanila na makapagtayo ng maluluwag at magagarang mga tahanan ng maiinam, matitigas na kakahuyan ng Pilipinas, at palibutan ang kanilang mga sarili ng mga karangyaan gaya ng pinahihintulutan ng buhay ng mga isla. Ang klase na ito ay mabilis na nakakuha ng edukasyon. Nakuha nito ang kaalaman sa wikang Espanyol, at madaling ipinalagay ang magandang kagandahang loob na nagpapakilala sa Kastila. Ang tanging kamalasan, tungkol sa klase na ito, ay napakaliit nito. Maaari itong yakapin ngunit ilang pamilya sa bawat mataong bayan. Ang ilan sa mga ito ay may dugong Tsino at Kastila sa kanilang mga ugat, ngunit ang ibang mga kilalang pamilya ay purong Pilipino. Sa loobin ng mga Kastila at ng mga prele sa edukasyong Filipino, ang malaking pagkakamali ng Kastila ay bihira niyang malugod ang pagsulong ng katutubong populasyon, at ang sentro ng pagsalungat na ito sa pangkalahatang kaliwanagan ng lahi ay ang mga prele. Kaya't ang mga naging unang tagapagtanggol at tagapagturo, unti-unti, dahil sa kanilang labis na konserbatismo at sa kanilang takot na maluwag ang mga ugnayang nagbubuklod sa Pilipino sa simbahan at sa Espanya, ay naging mga kalaban ng kanyang pag-unlad at mga kaaway ng kanyang kaliwanagan. 278, ngunit ang edukasyong ibinigay mismo ng simbahan sa Pilipino, at na itinaguyod ng Estado at lalo na nitong mga huling panahon ng mga Heswita, ay naging masigasig na ambisyoso ng Pilipino para sa higit na kaliwanagan at kalayaan. Ang pamumuno ni Gobernador Torre, mga reformang liberal, noong 1868, si Reyna Isabela ng Espanya ay pinatalsik, at pagkaraan ng ilang sandali ay itinatag ang isang revolusyonaryong pamahalaan, ang Republika ng Espanya. Ito ay ang maikling tagumpay ng reforma at liberal na espiritu na sa loob ng maraming taon, ay nagpupumilit na palayain ang Espanya mula sa mga pasanin ng aristokrasya at eklesyastisismo. Ang natural na kahihinatnan ay ang pagpapadala ng isang liberal na gobernador sa Pilipinas at ang paglalathala ng mga liberal na prinsipyo at reforma. Ang gobernador na ito ay si General de la Torre.
Siya ay isang matapang at may karanasang sundalo at isang masinsinang demokrata sa puso. Inalis niya ang formalidad at maliit na karangyaan na pinalibutan ng mga gobernador ng Maynila, pinaalis niya ang escort ng mga halberdier, kasama ang kanilang mga medieval na uniforme at sandata, na nakapalibot sa mga gobernador-general mula noong 1581 at sumakay sa mga damit ng sibilyan at walang pagpapakita. Ang kanyang mga pagsisikap ay nakadirekta sa paghikayat sa mga Pilipino at sa paglakip sa kanila sa Espanya. Sa mata ng batas ng Espanya, sa maikling panahon, naging magkapantay ang mga Kastila at mga kolonista, at sinubukan nila Torre na ipatupad ang prinsipyong ito, hindi gumawa ng pagtatangi ng lahi o kapanganakan. Habang ang mga Pilipino ay hinihikayat at natuwa, imposibleng ilarawan ang pagkasuklam ng populasyon ng mga Espanyol at ang pagsalungat ng mga Prail. Sila Torre ay inatake at sinalungat, at ang buong korso ng kanyang pagkagobernador ay napuno ng kaguluhan, kung saan, natural, ang mga ideyang liberal ay nakakuha ng mas malawak na pera sa mga Pilipino. Epekto ng oposisyon ng mga Praile. Ang mga Praile, bilang pinakamaimpluwensyang kalaban ng Pilipino, ay likas na itinuring ng mga Pilipino bilang kanilang pinakamalaking kaaway, at araw-araw na lumaganap at tumitindi ang diwang laban sa Prail. Isang partido ang nabuo na humiling na lisanin ng mga Praile, ang mga parokya, at ang kanilang mga lugar ay punuin ng mga sekular na pari, alinsunod sa mga batas ng Konseho ng Trent. Ang partidong ito ay pinamumunuan ng isang katutubong pari, si Dr. Jos Burgos. Isang kilusang Pilipino para sa reforma, pagkatapos ng pagbagsak ng Republika sa Espanya, ang pagpapanumbalik ng monarkiya, tinangka ng administrasyon sa Pilipinas na puksain ang tumataas na agos ng liberal na kaisipan, ngunit ang mga ideyang ito ay nag-ugat at hindi na mapigilan. Ang Partidong Pilipino, kung maaari nating tawagin, ay nagpatuloy sa pagpaplano at paggawa para sa reforma. Hindi lamang ang mga dugong Pilipino ang binibilang nito, kundi marami rin ang may lahing Kastila na ipinanganak sa Pilipinas. Walang tiyak na katibayan na sila sa panahong ito ay nagbabalak para sa kalayaan, o na ang kanilang mga aksyon ay kataksilan, ngunit ang takot at puot na nadama ng mga Espanyol ay madalas na nagresulta sa pagpapatapon at pagpaparusa sa mga kilalang tagapagtaguyod ng reforma. Ang Cavite Revolt, noong 1872 nagkaroon ng mahalagang pagsiklab na kilala bilang Cavite Revolt. 200 katutubong sundalo sa Cavite Arsenal ang bumangon, pinatay ang kanilang mga opisyal, at sumigaw ng kamatayan sa Espanya. Nagkaroon sila ng mga kasabwat sa hanay ng mga tropa sa Maynila, ngunit dahil sa mga pagkakamali sa kanilang mga plano ay nabigo silang bumangon kasama nila, at ang pag-aalsa ay madaling nasugpo. Kaagad itong sinundan ng pag-aresto sa malaking bilang ng mga Pilipino na naging kapansin-pansin noong panahon nila Torre at mga tagapagtaguyod ng reforma. Kasama sa bilang na ito ang tatlong pari, sina Padre Burgos, Zamora, at Gomez, bukod kay Don Antonio Regidor, Don Joaquin Pardo de Tavera, Don Pedro Carrillo, at iba pa. Hinatulan ng kamatayan ng isang konseho ng digmaan ang 41 sa mga kalahok sa kaguluhan sa Cavite, at ang mga ito ay binaril noong umaga ng ika-27 ng Enero, 1872 sa larangan ng Bagumbayan. Noong ika-6 ng Pebrero isang konseho ng digmaan, ay hinatulan ng kamatayan ang 11 sundalo ng rehimiento ng artilerya. Ngunit ang hatol na ito ay binago ng gobernador sa habambuhay na pagkakakulong. Noong ika-15 ng Pebrero ang parehong konseho ng digmaan ay hinatulan ng kamatayan sa Garote, ang mga pari na sina Burgos, Zamora, Gomez, at isang kababayan, si Saldua, at ang pangungusap na ito ay isinagawa noong umaga ng ika-17. Ang pagkalat ng mga lihim na organisasyon, pagmamason, ang bagong lugar ng takot ay natagpuan na ngayon sa pagkalat ng mga lihim na organisasyon na tinuligsa bilang libreng pagmamason. Ito ay isang napakasinaunang institusyon na, sa mga bansang protestante tulad ng England at Amerika, ay may napakalaking miyembro,
at sa mga bansang ito ang mga layunin nito ay ganap na kagalang-galang. Ito ay hindi kailanman sa anumang paraan ay konektado sa sedisyon o iba pang hindi karapat-dapat na mga kilusan. Ang mga serbisyo nito ay, sa katunayan, higit sa lahat ng isang relihiyosong katangian at ito ay nagtataglay ng isang maganda at detalyadong ritual ng Kristiyano, ngunit sa mga bansang Latin, ang Masonry ay kinasuhan ng political intrigue at ang paghihikayat ng pagtataksil, at ito ay nagresulta sa klerikal na pagsalungat sa utos saan man matatagpuan. Ang unang Masonic Lodge sa Pilipinas ay itinatag noong mga 1861 at binubuo ng mga Kastila. Nagtagumpay ito ng iba na may kasaping Pilipino, at sa isang paraan o iba pa, ay tila nagbigay inspirasyon sa maraming lihim na organisasyon. Ang Liga Filipina at si Dr. Rizal, ang malaking bilang ng mga Pilipino ay nagtatrabaho ngayon, kung hindi para sa pagsasarili, kahit para sa pagpapatalsik sa mga prele, at bagamat ang damdaming ito ay dapat na matugunan ng isang malaestado at liberal na patakaran ng reforma, ang pamahalaan ay patuloy na gumagamit ng mga hakbang ng panunupil, na unti-unting binago ang kilusan para sa reformasyon sa rebolusyon. Noong 1887, ang Liga Filipina ay binuo ng ilan sa mga nakababatang makabayang Pilipino, na ang pinuno ay si Dr. Jos Rizal y Mercado. Si Rizal, sa kanyang mga kaloob, sa kanyang marangal na pagkatao, at sa kanyang malungkot na kapalaran, ay nakakuha ng pinakamataas na lugar sa puso ng mga Pilipino at sa kasaysayan ng mga isla. Siya ay isinilang noong 1861 sa Calamba, sa Laguna de Bay, at kahit bata pa siya ay nadamay siya sa kalungkutan sa alaala ng mga pangyayari noong 1872 at sa atrasado at malungkot na kalagayan ng kanyang mga kababayan. Siya ay pinag-aral ng mga Heswita sa Ateneo Municipal sa Maynila, at ang kanyang pamilya sa pagkakaroon ng kayamanan, siya ay nakapag-aral sa Espanya, kung saan kumuha siya ng degree sa medisina, at nang maglaon ay naglakbay at nag-aral sa France, England, at Germany. Sa huling bansang ito ginawa niya ang kanyang unang nobela, ang Noli Me Tangere. Naging kontributor siya sa papel ng Filipino na inilathala sa Espanya, La Solidaridad, at upang higit na maipabatid sa publiko ang mga kondisyon at pangangailangan ng kanyang bansa, isinulat niya ang nobelang ito na tumatalakay sa buhay ng Taglog bilang kinakatawan sa kanyang lumang tahanan sa Laguna de Bay at sa lungsod ng Maynila. Nang maglaon ay naglathala siya ng isang sumunod na pangyayari, ang El Filibusterismo, kung saan mas buong tapang at makabuluhang inilalahad ang kanyang mga ideya para sa reforma. Ang kanyang trabaho ay ginawa siyang maraming mga kaaway, at sa kanyang pagbabalik sa Maynila, ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa panganib at napilitang umalis. Muli siyang bumalik noong 1873 at agad na inaresto at nasentensyahan ng deportasyon sa Dapitan, Mindanao. Dito ay nanatili siyang tahimik sa pagsasagawa ng kanyang propesyon sa loob ng ilang taon. Ang Katipunan, samantala, ang mga ideyang nabalisa ng mga mayayaman at edukadong Pilipino ay napunta sa mahihirap at mapagpakumbabang uri. Pinagsaluhan sila ngayon ng magsasaka at mangingisda. Lalo na sa mga probinsyang iyon kung saan ang mga relihiyosong orden ay nagmamay-ari ng mga ari-arian at kinuha bilang paupahan ang isang bahagi ng ani ng mga nangungupahan, mayroong lumalagong puot at puot sa mga prel. Ang Liga Filipina ay binubuo ng mga nilinang at katamtamang mga tao na habang pinipilit ang reforma ay hindi nakakiling sa mga radikal na sukdulan ni upang makuha ang kanilang mga layunin sa pamamagitan ng marahas na paraan. Ngunit ngayon ay lumaki at unti-unting lumaganap hanggang sa magkaroon ito ng mga sanggay at kasapi sa lahat ng mga lalawigan na nakapalibot sa Maynila. Isang lihim na samahan na binubuo ng karamihan ng mga hindi nakapag-aral na uri na ang layunin ay ang kalayaan ng Espanya, at ang mga miyembro, nakakaunti ang natatalo, ay handang ipagsapalaran ang lahat. Ito ang lipunang sumikat sa ilalim ng pangalang Katipunan. Ang lihim na asosasyong ito ay itinatag sa Cavite noong mga 1872
Ang pangulo at tagapagtatag nito ay si Andres Bonifacio. Ang mga layunin nito ay tapat na paalisin ang mga prele, at, kung maaari, upang sirain ang pamahalaang Espanyol. Paghihimagsik noong 1876, isang pangkalahatang pag-atake, at pagpatay sa mga Kastila ang binalak noong ika-20 ng Agosto, 1876. Ang pakana ay natuklasan ng pari ng Binondo, si Padre Gil, na nalaman ang kilusan sa pamamagitan ng asawa ng isa sa mga nagsasabuatan, at sa loob ng ilang oras ay nahuli na ng gobyerno ang ilang daang tao na dapat na idinawit. Kasama sa mga pag-aresto ang maraming mayayaman at kilalang Pilipino, at sa pagtatapos ng ilang linggo ang mga bilangguan ng Espanya ay naglalaman ng mahigit 5,000 sospek. Mahigit 1,000 sa mga ito ang halos agad-agad na ipinatapon sa malayong mga bilangguan ng mga Espanyol, Fernando Po, sa kanlurang baybayin ng Aprika, at ang kuta ng Ceuta, sa Mediterranean. Samantala, inorganisa ng katipunan ang mga puwersa nito para sa pakikibaka. Noong ika-26 ng Agosto, 1,000 rebelde ang sumalakay sa Caloocan, at pagkaraan ng 4 na araw ay naganap ang matinding labanan sa San Juan del Monte. Sa huling laban na ito, ang mga rebelde ay dumanas ng malaking kabiguan. Ang kanilang pinuno, si Valenzuela, ay nahuli at, kasama ang 3 kasama, ay binaril sa kampo de Bagumbayan. Gayunpaman, nagpatuloy ang pagbangon, at ang mga lalawigan ng Pampanga, Bulacan, at Nueva Ecija ay malapit ng ganap na naghimagsik. Ang sentro ng himagsikan, gayunpaman, ay napatunayang Cavite. Ang lalawigang ito ay halos agad na naalis sa mga Kastila, maliban sa mahabang lig ng lupain na naglalaman ng bayan ng Cavite at protektado ng armada. Dito nakatanggap ang mga rebelde ng ilang organisasyon sa ilalim ng isang binata, na naging prominente sa katipunan, si Emilio Aguinaldo. Ang Gobernador General, si Blanco, isang makataong tao, na pagkatapos ng maikling panahon ay nag-utos sa Cuba, ay naalala, at si General Polavieja ang pumalit sa kanya. Ang hukbong Espanyol sa simula ng pag-aalsa, ay binubuo lamang ng 1,500 hukbo, ngunit napakaseryoso ng pag-aalsa na itinuring na ang Espanya, bagamat pinipilit ang lahat ng lakas sa sandaling ito upang wakasan ang paghihimagsik sa Cuba, ay pinalakas ang puwersa sa Pilipinas. Hanggang sa magkaroon ng hukbo si Polavieja, na may 28,000 Kastila na tinulungan ng ilang tapat na rehimeng Pilipino. Kasama ng hukbong ito ang isang mahigpit na kampanya sa lalawigan ng Cavite ay isinagawa, na pagkatapos ng 52 araw na mahigpit na pakikipaglaban ay nauwi sa pagkatalo ng mga rebelde at pagkalat ng kanilang mga puwersa. Kamatayan ni Dir Rizal sa sandaling ito ay tila matatapos na ang paghihimagsik. Pagkatapos ay pinahiya ng pamahalaang Espanyol ng Polavieja ang sarili sa pamamagitan ng isang gawang walang kabuluhan at malupit dahil ito ay hindi makatao at impolitiko. 4 na taon si Dir Rizal sa pagkatapon sa dapitan. Siya ay namuhay ng tahimik at sa ilalim ng pagmamatsyag, at imposibleng magkaroon siya ng anumang bahagi sa paghihimagsik na ito noong 1878. Gayunpaman, sa pagod, sa kanyang kawalan ng aktibidad, humingi siya ng pahintulot na pumunta bilang doktor ng hukbo sa kakilakilabot na mga ospital sa Espanya. Sa Cuba. Ang kahilingang ito ay ipinagkaloob noong Hulyo, at si Rizal ay nagkaroon ng kasawiang dumating sa Maynila sa mismong sandali ng pagkatuklas ng himagsikan noong Agosto. Nagmadali si Gobernador Blanco na ipadala siya sa Espanya, na may pinakamabait na liham sa ministro ng digmaan, kung saan pinatunayan niya ang kanyang kasarinlan sa mga pangyayaring nagaganap sa Maynila. Ang kanyang mga kaaway, gayunpaman, ay hindi makita ang kanyang pagtakas. Ang kanilang pag-uusig ay sumunod sa kanya sa peninsula, at, sa kanyang pagdating sa Espanya, si Rizal ay agad na dinakip at pinabalik sa Maynila bilang isang bilanggo. Umalis na ang kaibigan niyang si Blanco. Si Polavieja, ang kaibigan at kasangkapan ng reaksyonaryong partido, ay abala sa pagpaparusa sa pamamagitan ng pagkakulong,
pagpapatapon o kamatayan sa lahat ng Pilipinong maipapakitang may kaunting bahagi o kapisanan sa kilusan para sa reforma. At sa pangkat na ito ay hinatulan ng bitay si D. Rizal. Siya ay binaril ng maaga noong umaga ng Disyembre 30, 1876.9 sa kanyang kamatayan. Ang pag-aalsa ay muling sumiklab. Kumalat ito ngayon sa Pangasinan, Zambales, at Ilocos. Pagwawakas ng pag-aalsa sa pamamagitan ng mga pangako ng reforma, bumalik si Polavieja sa Espanya, at hinalinhan ni Gen. Primo de Rivera, na dumating noong tagsibol ng 1877. Ang mga hukbong Espanyol ay dumanas ng ilang mga kabaligtaran kamakailan, at ang bansa ay dinagsa ng mga rebelde. Ang patakaran ng Primo de Rivera ay upang makamit sa pamamagitan ng diplomasya kung saan ang lakas ng kanyang hinalinhan ay nabigo. Noong Hulyo, 1877, isang proklamasyon ng amnestiya ang inilabas, at noong Agosto ang Gobernador General ay nagbukas ng negosasyon kay Aguinaldo, na ang punong tanggapan ay nasa kabundukan ng Angat sa Bulacan. Hinimok ni Primo de Rivera ang home government na gumawa ng ilang mga reforma, na lubos na makakabawas sa kahalagahang pampolitika ng mga prail. Siya ay mahigpit na tinutulan ng huli, ngunit marahil ay sa pangako ng reforma na si Aguinaldo at ang kanyang mga kasamang rebelde ay sumang-ayon para sa pagbabayad ng 1,700,000 piso upang isuko ang kanilang mga armas, paalisin ang mga puwersang naghihimagsik, at sila ay magretiro sa mga isla. Nagawa ang kasunduang ito, at noong Disyembre 27, 1877, umalis si Aguinaldo sa daungan ng Sual patungong Hong Kong. Natapos ang maling pamumuno ng Kastila, ang mga kalagayan sa mga lalawigan ay nagpatuloy na lubhang hindi kasiyasya, at sa mga huling oras nito ay nawala ng pamahalaang Kastila ang nalalabing prestihiyo nito sa mga tao sa pamamagitan ng masakar sa Calcamba, Binondo ng isang kumpanya ng mga mandaragat na Bisaya. 10 araw pagkatapos ng pangyayaring ito ay sumiklab ang pag-aalsa sa isla ng Cebu. Kung ang mga pangyayari ay napunta sa kanilang landas, kung ano ang magiging huling konklusyon ng pakikibaka sa pagitan ng mga Espanyol at Pilipino ay hindi masasabi. Noong ika-25 na araw ng Abril ang Estados Unidos ay nagdeklara ng digmaan laban sa Espanya, at noong unang araw ng Mayo ay nakarating ang isang armada ng mga Amerikano sa daungan ng Maynila, at sa labanang pandagat sa Cavite, nasasakupan ng mga Kastila, na tumagal lamang ng isang maikling pagkagambala sa loob ng 332 taon, ay nasira.